Tara, wala nang patumpik-tumpik pa. Eto, gagawa tayo ng napakasarap na dessert, tama-tama sa lahat ng okasyon. Tara, simulan na natin. Inano ko muna dito yung mga matatagal na lutuin katulad ng ating sago. 1/4 cup medium size na sago. Nagpakulo muna ako ng tubig, hinalo ko ito at nilagay yung sago. Haluin ulit para iwas dikit. So pinakuluan ko lang ito ng 45 minutes. Then after 45 minutes, pinatay ko yung apoy at hinayaan ko muna itong ibabad sa mainit na tubig habang pinaprepare natin yung iba pa mga gagamitin natin. Dito sa ating dessert ay saktong-sakto na ang 2 buko. So as of September 2022, kada isang buko ay 30 pesos. So 60 pesos. Tapos kinain ko na ito lahat at talaga namang may natitira-tira pa talaga at ayokong itong masayang. Ginamit ko na lang yung pangkayod, yung sa kabila na ating pangkayod na kutsara. Kung wala naman kayong ganito, pwede naman kahit ng mga ordinaryong kutsara yung ating gamitin. At ito naman yung ating buko juice na talagang pinasadya ko talaga na ipaghiwalayan kasi may paggagamitan pa tayo dito at iba yung gagawin natin dito. Siyempre, para malaman natin ang sukat ng ating buko juice ay gumamit ako dito ng 1 cup. At ayan, nakakuha ko ng 6 cups of buko juice. At siyempre, bawat isang buko ay iba't iba talaga yung quantity na makukuha natin dito. So kung ito ay kulang, ayan, dagdagan nyo na lang basta 6 cups. At kung ito naman yung sobra, ayan, inumin nyo na lang yung sobra. Nakabili ako dito ng unflavored na white gelatin powder na 25 grams at saktong-sakto lang para sa ating nakuhang 6 cups of buko juice. Sa pagluto naman ito, napakadali lang. Over medium-high heat ay pakuluan lang ito. Kailangan paminsan-minsan ay haluin natin kasi may mga part talaga na dumidikit ito sa bottom na ating pan. Then, i-transfer natin ito sa ating bowl at kahit saang anong available na mold na meron kayo ay okay na naman din yun. Then, ilagay natin ito sa ating ref para mag-set. So, dito mga kagrabe, napapansin nyo na talaga na medyo naparami yung paggawa natin ng ating buko juice kasi ayoko masayang yung gelatin na binili natin kanina. Mamaya, i-discuss ko sa inyo at ipapakita ko rin sa inyo mamaya. At ang ating next step, paghalu-haluin na natin yung ating mga ingredients. Meron ako ditong 250 ml na dalawa na all-purpose cream. Yung isa ayan malabnaw, nasa room temp lang yan, kaya ganyan. At isa naman ay malapot, in-overnight ko yan nasa ref. Kaya okay lang naman kahit na nasa ref or wala. Basta importante bago ito i-serve, ay medyo malamig. Sa pampatamis naman natin, gumamit ako dito ng condensed milk. Again guys, sa tamis ito ay depende sa inyo. Pero ako ay pakonti-konti lang para madali tayong mag-adjust mamaya. Haluin lang ito na maigi hanggang sa wala ng lumps dito sa ating mixture. Then, ilagay na natin dito yung ating kaong, yung ating sago na niluto kanina, at ng ating nata de coco. Nga pala dito sa ating kaong at nata de coco ay bumili lang ako ng mga nasa bote ng tagto 280 grams kada isa. At ayan na nga, nagset na yung ating buko jelly. So, dalawang style or shape yung aking ginawa dito. Yung isa ay strips at yung isa naman ay square. Ayan, so nilagay ko lang ito sa bowl na pinagamitan ko ng nata de coco kanina para gusto ko lang na pantay yung pagkaka-measure nito. At ito naman ay shinape ko lang or hiniwa ko ng pa-square. Again, para pantay-pantay ang sukat nito, ginamit ko ang nata de coco bowl na ginamit natin kanina. So yan guys, ayaw kong itago sa inyo yung bowl na nasa likod ng aking kamay. Ayan yung mga natirang buko jelly. So huwag niyo itapon, pwede pa yung paggamitan ng iba pang mga dessert. Then, ilagay na natin dito yung ating pinaghiwa-hiwang square at strip na buko jelly at ng ating buko strips. Haluin natin ito at tikman. Ayan, so medyo matabang pa talaga yung ating dessert. Kaya, nilagay ko na lahat ng ating condensed milk na 390 grams. Ito guys ay ready to serve na talaga at kung gusto niyo pa na medyo malapot ng konti, ilagay niyo lang sa ref overnight. At may iba naman talaga na gusto na medyo may pagkamalabnaw, dagdagan niyo lang ng kahit mga 1/2 cup na evaporated milk. Pero ito yung timpla natin ay saktong-sakto lang. Napaka-creamy, napakasarap. And now is done our white creamy buko salad dessert.
Siyempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, anong ginamit natin na pampatamis dito sa ating dessert? Ang inyong sagot? Sa comment box section. For sure, pagkabata ko pa lang hanggang sa ngayon ay may edad na. Hindi talaga ito nalalaos kasi ito napakasarap. Favorite ng mga Pinoy. Pwede pang handa sa kahit anong okasyon, sa kasal, sa birthday, sa fiesta, sa Pasko, at ang bagong taon. So enjoy your dessert. Guys, you can make a lot of memories with this dessert with your family. Alam niyo sa personal kong experience, ngayon, dito sa paggawa ng video na ito, ngayon pala ako nakakain ng kaong. Sa totoo lang, nabigla ako sa sarap at kakaibang lasa nito. Nagbibigay ng ibang different level dito sa ating white and creamy buko salad. So guys, maraming salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!